kanina binabanggit ko yung nangyari sa Long Beach, nangyari sa Tacoma. No? How we wish na gano'n sana ang gagawin dito sa atin. Naging experience ako dyan. Pagka mayroong mga ganyang klaseng kilos, 2 oras pa lang na pinahihinto natin yung operation, pero na nagkakalampag dyan, tagal naman yan, ano ba gagawin nyo? Kailangan natin bumiyahe. Kayo mismo rin ang umaangal eh. No? Hanggang sa mayroong mag-i-skirol. Pag may nag-skirol na, tapos na yung laban. No? Ngayon, tinatanong nyo kung ano ang mabisang paraan. Mabisang paraan yan, para parating sa kanila yung problema, is boycottin natin. Pero kung ang gagawin natin boycott, kunwari lang, eh huwag na tayong magpagod. Ako, dati akong labor, no? Pag sinabing sit down, strike, hanggat hindi namin nakukuha yung gusto namin, hindi kami babalik. Sa yung binanggit ko, sa Long Beach, sa Tacoma, yung sa ano, ganun yun. Yung iskirol, binabasag yung salamin. Okay nga. Labas na ng Amerika yun eh. Labas na ng Amerika. Pero sinasabi ko, kung gusto nyo magtagumpay o makuha yung sinasabi ninyo, wala tayo ibang paraan kundi gano'n. Pero kung kagaya niya, palaging binabanggit maring pero, kailangan magkaisa. Kailangan magkaisa. Hindi natin pwedeng kunin niya ng ganyan-ganyan lang, ano? Hindi pwedeng gano'n ang klase ng laban, eh. Ilang beses na nangyayari yan, kaya pinagtatawanan tayo kumisa pagka meron mga kilos na gano'n. Diba? Kasi, ilang oras pa lang natin pinahinto yung operation. Pero namin sa mag-ano yan, boss, baka pwedeng paraanin mo nito. Kasi importante na yan. Pwede may babayaran ko ng utang. Utang lang yan. Anong klaseng kilos yan? Wala yan, hindi yung papansin eh. Kahit yung sinasabi nyo, nakausapin yung shipping lines, nakausapin yung presidente ng shipping lines. Alam niyo ba, pag nakipag-usap kami sa mga shipping lines, may kasamang threat yun. Alam niyo, pag-usap pag-upo namin, ganito. Boss, ito gawin natin, ganito. Alam mo, magagalit yung trackers niya. Pag magagalit yung trackers niya, hihinto yan. Inaasahan nila na gagawin natin yun. Kaya ito tinawag ha. Nakipag-meeting kami last Tuesday ba? Tuesday. Sinabi namin, all these issues are really came to a point na hinug na. At ang lahat ng tracker ramdam na. Sinasabi namin ito sa inyo, we are telling you this problem. Pag hindi ninyo inaksyonan in so short period of time, we give them a week. Sinabi namin na mayroon tayong consultations ngayon. Wala kaming sinabi doon na magpo-protesta whatsoever. Ang sinabi lang namin ay, we will be forced to protect the interest of our members. So, kung wala na naman tayong magagawa, wala na. Yan si Tap naman, tait. Walang kayang patunayan. Di ba? So, kami, even though we gave that kind of statement without having a face-to-face to you, lakas loob lang yon. Pero sa totoo lang, takot na takot kami noon dahil baka butatain kami ninyo. So ngayon, we are passing to you the torch. Anong gagawin natin? Sisindihan o mananatiling pa tayo? Sisindihan. Ed, please. Madam President, yung mga... Ed, hindi ako presidente ng SITAP ha. EBCI lang ako Madam presidente. President ng
ABCI. Ang lahat ng mga nasabi na ng mga nakaraang taon, pagka haba-habang taon, at yan ang nag-fail. Dahil unang-una, wala yung sinasabi mong five-letter word na UNITY. Okay? Sa buhay sa mundo, laging may kaliwa, laging may kanan. Sa ating industry, tayo ang either kanan or kaliwa. Hindi natin tutumbok kasi yung isang side. Siguro kung atin makukuha rin ang kooperasyon ng mga importer ng PESA, ay siguro magiging successful tayo. Dahil unang-una, ang problema hindi problema ng truckers. Problema ito ng mga importers at saka manufacturers. Pero, dahil ang truckers ay nagugutom, aminin natin, tayong mga Pilipino talagang namang sabi standard ng pamumuhay natin. Isang araw lang pinumubas ang truck driver natin, magugutom ang pamilya. So, ang isang question siguro na targetin pa natin, cooperation ng manufacturers ng PESA at ng ilang zones para hindi tayo na ma-blackmail. Kasi kung minsan mapipilitan ng mga truckers na mag-iskirol dahil tinatawag ng mga importers sa ng PESA na pagka nandili yan, babayaran ninyo ang aming losses sa shipping. Mag-air cargo kami, kacharge namin sa inyo yan. So, yun lang, siguro nalilimutan namin yung side ng importer ng PESA. Ed, sorry to cut you short na. Mentioning the importer and exporter, I was been attending meeting with DTI. And who are the composition of those? Tracker, importer, exporter, and other government agencies nandun. Yung importer at exporter, wala. They don't have any stand on the problem. They pass into us. Alam mo ba nung nandun kami sa DTI, that was last week, ang nandun taga DOTR, DTI, exporter, importer, at tayo, SITAP. I'm representing SITAP noon based on the invitation. Alam mo, wala eh. Nobody spoke on the issue of anything scrutinizing man lang or anything against. When I stood up and spoke, saka ngayon naglapit-lapit sa akin. Sabi nung importer at exporter, buti dumating ka, buti nasabi mong lahat yan, tama yan. So, ano ang aasahan natin sa kanila? Ang laging pinipilit ng importer at exporter, babaan ang rate ng trucking. Ano ang sagot ko sa kanila? Okay, makababa kami sa inyo ng 1,000-2,000, siguro masaya na kayo. Hindi nyo iyayaman yon, pero ipaghihirap ng trucker yon. Pero, yung 60,000 na additional expense nila on the shipping line, ever since, hindi nila ma-question. They keep on paying without second thought. Di ba? So, yan yung mga, this is again a handicap of the SITAP. Hindi namin natatranslate sa inyo yung mga meeting that we have attended. At within our own assessment, it came to a point really that we came to realize na kami being leaders, we cannot do anything. But, passing it to you, consulting to you, getting strength from you, I think we can come up. Yung sinasabi natin na mapapagod, walang kakainin, yun ang sinasabi ko sa inyo, 3 days gauge. Let's do it in 3 days sacrifice rather than a lifetime agony. 3 days, mabigat ba yun? Mabigat para sa atin to sacrifice? Hindi po. No. Sabay-sabay kayo. Malabo, malabnaw. So, ganito na lang. Let's leave it this way. This is our first consultation in our leadership. We will leave it to you as your assignment
And we will leave it to you to recruit some if they will sympathize with us. We will call another meeting on the port operations issues regarding this matter. And then, if you will come forward a bigger number than we are here right now, meaning we are gaining strength. Pero kung on the second meeting natin, pag nagpatawag tayo, we will be less. Oh, manahimik na kayo. Huwag na kayong magreklamo. Don't ever post any complaint against us. Huwag niyo sasabihin na port operation people of the CITAP cannot do anything. Ako, alam ninyo ako. Kahit ako hihika-hika dyan, whatever. If I commit, I will deliver. I don't mind any danger. Pero kung kami wala, don't ever care doing it. Yes, boss. Magandang umaga po sa ating lahat. So, yung sinasabi ni ma'am ay ito na yung pagkakataon na kung saan marami na tayo ngayon dito. So, nasa sa atin na ngayon kung ano yung gagawin natin. Bakit? Lahat tayo nahihirapan na. So, hinihingi namin yung suporta ninyo. Dahil ako ay sumusuporta ako sa adhikain ng CITAP. Dahil napakahirap, di ba? So, bigyan pa natin ang susunod na pagkakataon para mag-meeting. Tama yung sinabi ni ma'am, nakukunti na lang yung mag-attend. Why? Kasi yung iba dito sa atin, may mga kliyente sila na talagang mabubuhay sila. Pero paano naman yung iba? Diba? So ito lang yung pagkakataon na lahat tayo dapat magkaisa na. Huwag na natin bigyan pa ng susunod pa kasi alam mo man pag susunod pa, marami na ditong mag-uusap sila ay hayaan mo sila, wala na kami pakialam din. Total, malaki naman yung kinikita natin sa kliyente natin. So ito na yung pagkakataon na kung saan magkaisa na tayo. Tama yung sinasabi ng 3 days sacrifice. 3 days. Sino ang payag? Taas ang kamay. Kasi mahirap puro tayo pagdating dyan sa problema na nakakaharap natin, walang mangyayari. Tandaan ninyo, kahit anong gagawin natin, kasi dito mayroon tayong mga kasama na kung saan ano na sila sa kanilang kinikita. So magkaisa tayo. So ang panawagan ko bilang isang tracker din ay magkaisa at tapusin na natin ito. 3 days lang, sacrifice. Magkano bang kikitaan natin sa 3 days? Okay na po. Yes, sir. Naramdaman namin yung inyong damdamin para tayo kumukulong vulkan na malapit ng sumabog. So this is my suggestion. Kung talagang mainit tayo at kailangan natin ng abrupt na solusyon sa ating mga problema, sa mga issues, ganito ang gagawin natin. May susunod tayong consultative meeting, and then doon sa consultative meeting natin, magbibigay kami ng sympathized votes. Pipirmahan niyo po yun, kayo trackers. Kung kayo pumapayag na tayo mag-a-action, lalagay doon yung mga issues na kayo ay agree or disagree, and then from that, doon kami makaka-decide kung ano move natin next. Doon sa susunod nating meeting, mayroon kami papipirmahan sa inyo, sympathized votes kung may mga action tayo gagawin. Nandun lahat